Alson ko ay iniwan ako mag-isa sa paliparan sa ibang bansa na walang pera, walang dokumento, walang pag-asa. Gusto niya akong itaboy na tuluyan para maagaw niya ang bahay ko para sa kanya. Pero nang buksan niya ang pinto ng bahay, nakatayo na ako roon na nakangiti. Oh, bumalik ka. May sorpresa ako para sa'yo. Ang sorpresa na yon ay sinira ang buong buhay niya. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan mo ba mag-subscribe sa channel at isula sa comments kung anong oras na sa lugar mo ngayon. Bumalik ako mula sa banyo at nakita ko silang magkakasama na parang mga konspirador. Si Roderick at Corazon, magkadikit ang ulo, bulungan ng may pagmamadali na tumigil nang lumapit ako. Naghiwalay sila na parang nahuli ko sila sa isang kahihiyan. Okay lang ba? Umupo ako sa upuan ko sa Gete 17, pinapanood sila. Tahimik kayo kaninang umaga. Hindi tumingin si Roderick mula sa cellphone niya. Okay lang, pagod lang sa biyahe. Napakaliwanag at bigla ng ngiti ni Corazon. Gusto na naming makauwi. Hindi na makapaghintay na makahiga sa sariling kama. May 70 minuto pa bago ang lipad namin papuntang Seattle. Mabuti ang isang linggo sa Puerto Vallarta. Mga beach, hapunan. Yung klaseng oras ng pamilya na akala ko nawala na matapos mawala ang nanay ni Roderick. Pero may nagbago kaninang umaga. Makapal at mali ang hangin sa pagitan namin. Pinapanood ko ang hinlalaki ni Roderick na nag-scroll sa screen nang hindi talaga binabasa. Kinakabahan si Corazon sa boarding pass niya. Tinitiklop at binubuklat ang papel. Wala ni isa sa kanila ang tumingin sa akin. Pagkalipas ng 20 minuto, biglang tumayo si Roderick. Tay, kailangan namin ng tubig at merienda para sa flight. Alam mo na kung ano ang gusto namin lahat. Pwede bang ikaw ang kumuha? Nagsimula akong tumayo. Sige, sama-sama tayo. Hindi, ikaw na lang. Pinindot niya ang $20 bill sa kamay ko. Malamig ang daliri niya kahit mainit sa terminal. Kailangan ko raw mag-work call. At kailangan ni Corazon sa banyo. Eto $20. Hindi tumutugma ang pagmamadali sa boses niya sa simpleng gawain. Lumayo siya, gumagawa ng distansya. Nakatitig sa malayo sa balikat ko. Tiningnan ko si Corazon. Nakatitig na siya sa cellphone. Sige. Kinuha ko ang pera. Naramdaman ang bigat nito. Babalik ako agad. Maliit ang tindahan sa airport. Nasa pagitan ng currency exchange at coffee stand. Matagal ko sinuri ang mga istante. Gusto ni Roderick, yung mahal na imported water na may asol na label. Kinuha ko ang 3 bote. Trail mix para kay Corazon. Lagi niyang gusto yung may dried cranberries, protein bars para sa akin. Mabagal ang pila sa counter. May pamilya sa harap ko na may 2 umiyak na bata at stroller na humaharang sa kalahati ng daan. Lumipas ang 12 minuto, baka 14 na. Lumiko ako pabalik sa Gete 17 dala ang plastic bag. Walang tao sa upuan. Hindi lang walang tao, walang bakas. Walang backpack, walang jacket. Walang senyales na may nakaupo sa upuan 14 na, 15 at 16 na. May iba ng pasahero sa ibang upuan. Nag-scroll sa cellphone, nagbabasa ng magazine, walang pakialam. Nahulog ang bag mula sa kamay ko. Hinila ko ang backpack mula sa balikat ko. Nanginginig ang kamay habang binubuksan ang pangunahing compartment. Naroon ang spare shirt ko. Toiletry bag, wala nang iba. Ang inner pocket kung saan lagi ko nilalagay ang passport, walang laman. Sinuri ko ang side pocket. Walang cellphone. Front compartment, walang wallet. Mabilis na gumalaw ang kamay ko. Sinuri ang bawat puwang ng 2 beses, 3 beses. Umaasa na napalampas ko lang. Wala. Wala na lahat. Kinuha ko ang shopping bag at tumakbo ako papunta sa counter ng Gete. Isang batang babae sa uniforme ng airline ang tumingin mula sa computer. Yung mag-asawa sa upuan 14 na at 15. Nakita mo ba kung saan sila pumunta? Nagtype siya. Tinitingnan ang screen. Evans family. Sumakay sila sa mas maagang flight papuntang Denver. Standby upgrades. Umalis 20 minuto na ang nakalipas. Denver. Mas malakas kaysa dapat ang boses ko. Papuntang Seattle kami. Yun ang anak ko, sir. Ang boarding pass nila para sa connecting flight sa Denver. Bahagyang lumiko ang terminal. Denver, hindi Seattle, hindi tahanan. May iniwan ba sila? Mense. Nagbago ang ekspresyon niya mula efficient papuntang simpatya. Wala, sir. Pasensya na. Naglakad ako pabalik sa walang laman na upuan. Umupo ng biglaan. Kinuha ang $20 bill mula sa bulsa. Naroon pa rin, sariwa pa rin. Yun lang ang pera ko sa mundo ngayon. $20. Binigyan niya ako ng $20 at kinuha ang lahat.
Nakaupo ang plastic bag sa upuan sa tabi ko. 3 bote ng tubig, kasama yung mahal na paborito ni Roderick. Trail Mix Protein Bars. Nagastos ko ang $12 para maging doubtful. $8 na lang natira. Tumayo ako, nanginginig ang paa, at naglakad papunta sa airport security. Mabait ang mata ng opisyal sa likod ng desk, pagod ang mukha. Kinuha ng anak ko ang pasport ko. Katawa-tawa ang tunog ng sabihin ko ng malakas. Cellphone ko, wallet ko, lahat. Iniwan niya ako rito. May identification ka ba? May paraan ba para patunayan kung sino ka? Wala akong kahit ano. $20 at bag ng tubig. Sumulat siya sa form. Nagtatanong na sinagot ko ng mekanikal. Pangalan, address, flight number. Binigyan niya ako ng case number. Sinabing makipag-ugnayan sa US Consular Agency sa downtown. Tunay ang simpatya niya, pero hindi mababago ang katotohanan. Umalis ako mula sa opisina niya. Hawak ang mga form na walang saysay kung walang ay. Humaba ang terminal sa harap ko, mga tindahan, restauran, gete na puno ng mga pasahero na may cellphone at wallet, at plano sa hinaharap lampas sa susunod na oras. Dumaan ako sa pamilya na sumasakay sa flight nila, mga magulang na gumagabay sa mga anak. Lahat ay may kanya-kanyang lugar, lahat ay may pag-aari saan man. Ang refleksyon ko sa malalaking bintana ay nagpapakita ng lalaking mag-isa. Nakasabit ang walang laman na backpack sa isang balikat. Nakabitin ang plastic bag sa kabilang kamay. Sa likod ng refleksyon ko, lumilipad ang mga eroplano. Umaakyat sa walang ulap na asul na langit. Ang ingay ng makina, pangako ng destinasyon at pagdating. Isa sa kanila ang may dala sa anak ko. Nandoon ako, pinapanood silang umaakyat at nawawala habang may matigas at malamig na naninirahan sa dibdib ko kung saan dati nakatira ang tiwala. Nawala ang tunog ng terminal. Mga anunsyo, rolling na bagahe, usapan. Ang naririnig ko lang ay katahimikan at ang tanong na hindi ko masagot. Bakit? Huminga ako. Isa pa. Dahan-dahang umangat ang shock na parang fog na nagpapakita ng lupain sa ibaba. Naiwan. Walang magawa. Hindi. Ang negosyanteng natutulog sa loob ko mula nang magretiro. Nagising. Una, identification. Pangalawa, pera. Pangatlo, tahanan. Gumawa ako ng mental checklist tulad ng dati, bago ang board meeting. Tinuro ng information desk ang US Consular Agency. Naglakad ako roon ng 20 minuto sa mga kalye, kung saan nagbubukalan ang mga turista ng pilak na alahas at mga lokal na nagbebenta ng prutas mula sa kariton. Maliit at maayos ang opisina. May banderang Amerikano sa dingding. Mga larawan ng presidente. Isang babae sa desk ang tumingin nang pumasok ako. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Emar Evangelista. Simulan mo sa simula. Si Patricia Henderson ang pangalan niya. Umupo ako sa harap niya at ikinuwento lahat. Ang bakasyon, ang paliparan, ang walang laman na upuan. Iniwan ako ng anak ko sa paliparan. Kinuha ang pasport ko, cellphone ko, wallet ko, lahat. Hinihintay niya ang panulat sa form. Ginawa ito ng anak ko. 2 taon na siyang nakatira sa bahay ko ng libre. Sa tingin ko gusto niyang itago ito. Nagbago ang ekspresyon niya. Lumayo ang profesional na distansya. Pumalit sa personal. Inilapag niya ang panulat. Makakapag-issue kami ng emergency passport. 3 business days ang minimum. Kailangan ng police report at bayad na $135. Inilabas ko ang bulsa ko sa desk niya. $8, mga barya sa Mexico. Resibo ng almusal 3 araw na ang nakalipas. Ang $20 bill. Nag-excuse si Patricia. Bumalik pagkalipas ng 0 minuto na may papeles at balita. Ipaliban ng bayad hanggang makauwi ako. May emergency assistance fund para sa agarang pangangailangan. Babayaran ko raw ulit. Nakita niya yon, sabi niya. 28 taon sa trabaho ang nagturo sa kanya kung sino ang magbabayad at hindi. Hindi ka nasira, sabi niya, inililipat ang mga form sa desk. Galit ka. Ang mga galit ay nakakauwi. Sa labas ng consular office, umupo ako sa bench. Hawak ang mga form. Lumapit ang isang babae, si Maria mula sa airport information desk. Nakilala ko ang mukha niya. May pamilya ka bang matawagan? Kaibigan. Ang anak ko ang pamilya ko. May kapitbahay ako, pero walang paraan para makausap sila. Dahan-dahang tumango siya. Minsan ang pinakamalapit sa atin ang pinakamalayo. Ang tatay ko, pareho ang kwento, iba ang detalye, pareho ang pagtataksil. Paano natapos para sa kanya? Nakaligtas siya. Nagtayo ng bago. Ikaw rin. Dinala niya ako sa hostel gamit ang lumang Honda niya. $15 bawat gabi. Malinis,
ligtas. Tinanggihan niya ang $2 na inoffer ko para sa gas. Naiwan din raw ang tatay niya noon. May mga pagtataksil na mas malalim kaysa iba. May 6 na bunk bed ang kwarto sa hostel, at amoy ng hangin sa dagat at sabon ng labada. Kinuha ko ang lower bunk sa sulok. Ang mga kasama ko, 2 German backpacker, isang construction worker mula sa Guadalajara, nagbahagi ng hapunan. Tinapay, keso, prutas. Binigyan ako ng babae ng cellphone niya. Tinawagan ko ang numero ng bahay. Tumunog. Walang sagot. Tinawagan ulit pagkalipas ng 1 oras. Muli, walang sagot. Saan si Roderick? Araw 2. Naglakad ako papuntang police station sa downtown. Tinanggap ng opisyal ang statement ko sa pamamagitan ng tagasalin. Ninakaw ang passport, cellphone, wallet ng anak ko. Tumaas ang kilay ng opisyal sa huling detalye. Ang anak mo, nakatira sa bahay mo. Pinayagan ko siyang manatili roon. At naniniwala ka na pinlano ito. Ang ticket papuntang Denver imbes na Seattle. Ang timing, ang standby upgrade. Pinlano ito. Mabagal siyang nagtype, nagprint ng report, nagstamp, inabot ito na may tingin na pasensya. Pero hindi ito magbabalik ng kahit ano. Gabi na yon, nakahiga sa bunk ng hostel. Ang ventilador sa kisam ay nag-click ng regular. Lumitaw ang memorya. Noong nakaang buwan, mas madalas bumisita si Roderick kaysa dati. Nakatulong, maalalahanin. Pagkatapos, Tay, dapat nating i-update ang medical directive mo sakaling may mangyari. Simple form, lagyan mo lang ng pirma rito. Sa screen ng laptop niya ang dokumento. Pinirmahan ko gamit ang electronic signature pad. Lubos ang tiwala sa kanya. Hindi ko nakita ang printed copy. Hindi ko tinanong. Parang malamig na tubig ang pagkaunawa. Hindi iyon medical directive. Umupo ako. Nagulat ang German backpacker sa kabilang bunk. Ano ang pinirmahan ko? Power of attorney. Paglilipat ng ari-arian. Naghalo ang mga posibilidad sa isip ko. Bawat isa ay mas masahol kaysa sa nauna. Araw 3, naglakad ako sa mga kalye ng Puerto Vallarta. Hindi parang turista, may layunin, sistematiko. Gumana ang isip ko sa problema tulad ng dati sa business deals. Ano ang gusto ni Roderick? Ang bahay. Ano ang iniisip niya? Natrap ako rito. Ano ang timeline niya? Hindi bababa sa 1 linggo bago niya ako asahan na makauwi. Yun ang advantage ko. Surprise. Binigay sa akin ni Patricia ang emergency passport sa tanghali. Payat, pansamantala, pero opisyal. Binigyan din niya ako ng sobre. $600 cash mula sa Emergency Assistance Fund. Bayaran mo kapag kaya mo na. Nakahanap ako ng internet cafe. $1 isa para sa 30 minuto. Seattle Direct, $420. Binuo ko para bukas ng umaga. Dumaan ang flight ni Roderick sa Denver. Nabanggit niya ang meetings roon. 2 araw, baka 3. Mauna ako sa bahay ng hindi bababa sa 3 araw. Sa hostel, gumawa ako ng sariling checklist. Idokumento ang lahat. Palitan ng mga lock. Hanapin ang papel na pinirmahan ko. Kumuha ng abogado. Ipaliwanag ni Roderick ang sarili niya mukha-mukha. Hindi revenge. Katarungan, may pagkakaiba yon. Tinanong ako ng German girl kung okay lang ako. Nakahiga ako sa bunk, nakatitig sa kisame, malamang mukhang seryoso. Baka ayaw niyang malaman. Sabi niya, ibig sabihin hindi sumasagot si Roderick sa tawag. Yun ang inaasahan ko. Akala niya stuck ako rito. Mali siya. Kinabukasan, sumakay ako sa flight papuntang Seattle. Economy, middle seat, sa pagitan ng nanay na may natutulog na baby at teenager na may headphone. Nasa bulsa ng shirt ko ang emergency passport. $100 at 65 sa medyas ko. Nagtatsi ang eroplano sa runway. Sa maliit na bintana, lumiliit ang Puerto Vallarta sa ibaba natin. Beach, hotel, ang paliparan kung saan nagbago ang lahat. Umalis ang mga gulong sa lupa. Hindi ako tumingin pabalik. Nasa Seattle na ang isip ko. Nasa harap ng pinto ng bahay. Nagpaplano na ng ekspresyon ko kapag bumasok si Roderick at nakita ang tatay niya na naghihintay. Nawala ang seatbelt sign. Nagsimula ang beverage service ng flight attendant. Tubig, please. Liber. Tipirin ang bawat dolyar. 3 oras at 40 minuto papuntang Seattle. Hindi alam ni Roderick na darating ako. Tumama ang mga gulong sa konkrete runway na may jaring tod na nagsasabing nasa bahay ka na. Lumiko ang eroplano habang nagbre-brake. Umuungal ang makina sa reverse. Sa bintana, nakita ko ang Seattle. Madilim na ulap ng ulan, evergreen na burol, pamilyar na gusali ng airport. Tahanan. Pero iba na ang tahanan ngayon.
Hindi na kanlungan, larangan ng digmaan. Naghintay ako habang kinukuha ng ibang pasahero ang bagahe mula sa overhead bin. Nagkukumahog papunta sa labasan. Pasensya, sistematiko. May oras ako. Hindi alam ni Roderick na darating ako. May Seahawks air freshener ang rideshare driver na nakasabit sa salamin. Batang babae, siguro 25. Madaldal sa una hanggang naramdaman niyang hindi ako interesado sa usapan. Huminto siya sa harap ng bahay pagkalipas ng 47 minuto. Tinitigan ko ito mula sa backseat. Light blue Craftsman, puting trim, ang porch na binuo ko 5 taon na ang nakalipas. Ang hardin na naghihintay ng spring planting. $850,000 na real estate, trabaho ko sa buhay, seguridad ko. Libre nang nakatira roon si Roderick at gusto niyang kunin lahat. Binayaran ko ang $47 fare, dagdag $3 tip, kinuwenta ang pagiging generous, at nagpasalamat. Tumayo ako sa sidewalk na may halos walang laman na backpack. Tinitingnan ang sariling bahay na parang unang beses ko itong nakikita. Tumalikod ako. Lumitaw si Daniel Kowalski mula sa kapitbahay. Puti ang buhok na sumasalamin sa liwanag ng hapon. Naka-push up ang reading glasses sa noo. Nakakardigan siya kahit banayad ang panahon. Maaga ka umuwi. Lumapit siya sa akin. Nagpapalit ang ekspresyon mula sorpresa, pagkalito, pag-aalala. Saan si Roderick? Okay lang ba lahat? Mabilis ang tanong. 12 taon ng kapitbahay si Daniel. Retired history teacher. Mapanuri sa propesyon at sa ugali. Alam niya kapag may mali. Mabilis akong nagdesisyon. Halos kasing ganda ng kaibigan ang mapanuring kapitbahay. Maaga silang umuwi. Iba ang flight. May delay ako. Iba ang flight. Tumaas ang kilay niya. Kakaiba yon para sa family vacation. Sabihin mo kung ano ang nakita mo. Habang nilalagay nila ang mga gamit sa sasakyan. Nakatayo kami sa strip ng damo sa pagitan ng driveway. Inayos ni Daniel ang salamin. Umaga pa yon. 3 araw bago ang dapat mong pag-uwi. Mga kahon, bag, higit sa normal para sa bakasyon. Kumaway ako. Pero hindi kumaway si Roderick. Mukhang focused. Intense, siguro. Pinlano, maingat, nakatago. Anong oras? 6:30 minuto, baka mas maaga. Bago magising ang karamihan ng kapitbahay. Itinabi ko yon. Salamat. Kung dumating si Roderick habang wala ako, huwag mong sabihin na nakita mo ako. Tinitigan ni Daniel ang mukha ko. Dahan-dahang nagdaan ang pagkaunawa. Hindi kita nakita. Nasa Mexico ka pa, hanggat alam ko. Eksakto. Kinuha ko ang spare key mula sa tagong lugar. Ang peking bato malapit sa rhododendrons na itinanim ng asawa ko, 20 taon na ang nakalipas. Naalala ng daliri ko ang galaw. Binuksan ang pinto. Dinisable ang security system. Hindi na bago ang kode. Ibig sabihin hindi inaasahan ni Roderick ang anumang sagabal. Pumasok ako. Amoy luma ang bahay. Sarado. Walang hangin. Mabilis akong gumalaw sa mga kwarto. Living room. Nawawala ang grandfather clock sa sulok kung saan nakatayo ito ng 30 taon. Dining room. Nawala ang silver service mula sa China cabinet. May mga puwang na parang nawawalang ngipin. Sa kwarto ko, walang laman ang jewelry box na iniwan ng asawa ko. Wala ang singsing at bracelet niya. Sa studi, ang Omega watch ko, collectible na nagkakahalaga ng 2,800, wala sa case. Ang vintage Leica camera na wala sa istante. Bawat nawawalang bagay ay maliit na pagnanakaw. Sama-sama, bumuo sila ng pattern. Hindi lang ako iniwan ni Roderick. Ninakawan niya ako muna. Ang home office ko ay nasa converted sunroom. Ang desk ay nakaharap sa bintana na tinatanaw ang hardin. Sa gitna ng desk, perpektong nakalagay ang Manila folder. Binuksan ko. Legal documents, official na seal, notary stamp. Ang top page ay may nakasulat na deed of gift sa bold. Mabilis kong sinuri. Address ng property, akin. Grantor, Alfonso Evangelista. Grantee, Roderick Evangelista. Consideration, love and affection. Petsa. 4 na linggo na ang nakalipas. Ang pirma ko sa ibaba. May saksi, notarized. Hindi nanginginig ang kamay ko. Dapat. Sa halip, matatag at malamig. Hindi na mainit ang galit. Nagyelo ito. Matalim na sapat para maghiwa. Lumabas ako. Nagdidilig si Daniel ng halaman. Pero alam kong naghihintay siya. Pwede ko bang hiramin ang cellphone mo? Inabot niya nang walang tanong. Kinuha ko ang litrato ng lahat. Bawat walang laman na espasyo kung saan dati ang mahalagang bagay. Bawat puwang sa istante. Ang bukas na watch case. Ang nawawalang kamera. Ang desk drawer.
ang deed of gift mula sa bawat anggulo. Ebidensya na natutunan ko sa negosyo. Idokumento ang lahat. Huwag mag-assume. Huwag magtiwala sa sinuman. Nakaupo si Daniel sa porch habang ginagawa ko. Pagbalik ko ng cellphone niya, tinanong niya, Al, kung may kailangan ka, kung may gulo, pero kaya ko. Sa loob ulit, kinuha ko ang landline. Gumagana pa rin. Tinawagan ang bank. Ito si Alfonso Evangelista. Account na nagtatapos sa 7,743. Kailangan kong i-verify kung may unusual activity. Security questions. May DENAM ng nanay. Unang kotse. Kalye kung saan ako lumaki. Sinyuri ng representative. Normal ang lahat, sir. Huling transaksyon, 4 na linggo na ang nakalipas. Automatic utility payment. Walang attempt na magdagdag ng authorized user o baguhin ang beneficiary. Wala, sir. Hindi na bago ang account settings mo. Isang maliit na ginhawa. Kinuha ni Roderick ang mga bagay. Kinuha ang bahay sa papel. Pero hindi niya naubos ang pera. Baka hindi kaya, baka wala ng oras. Baka plano niyang gawin mamaya. Isa pang maliit na advantage. May resources pa ako. Umupo ako sa desk, ang deed of gift sa harap ko, at naalala. Isang buwan na ang nakalipas, Martes, nagdala si Roderick ng lunch, sandwich mula sa deli na gusto ko. Kumain kami, nag-usap, tumawa tungkol sa walang halaga. Pagkatapos, Tay, nag-update ako ng ilang dokumento para sa'yo. Medical power of attorney, living will, mga ganoon. Dapat mo suriin at pirmahan para updated. Buksan na ang laptop niya. Nakita ang dokumento sa screen. Nakakonekta ang signature pad. Pinirmahan ko electronically. Lubos ang tiwala. Hindi ko nakita ang printed copy. Hindi ko tinanong kung ano talaga ang sinasabi nito. Noong Martes na yon, sandwich na yon, pirma na yon, doon ko nawala ang lahat. Tumayo ako mag-isa sa living room habang dumidilim sa labas. Nagsalita sa walang laman na bahay. Akala mo may iwan ako. Akala mo matagal akong mawawala para ma-establish mo ang pag-aari. Tinitigan ako ng refleksyon ko mula sa madilim na bintana. Mali ka. Dumaan ang liwanag ng umaga sa east kitchen window. Tumatawid sa mesa kung saan umupo ako na may instant coffee sa chip mug. Ang list na ginawa ko kagabi ay nasa harap ko. May mga na-cross out. May bagong idinagdag. May mga priority na double ang bilog. Sa tuktok ng list, abogado. Ginugol ko ang nakarang gabi sa laptop ni Daniel. Naghahanap ng 3 real estate attorney sa downtown. Lahat may karanasan sa property dispute. Pinakamadalas lumitaw ang pangalan ni Margaret Chen sa successful case outcomes. Eksaktong 8 oras, tinawagan ko ang opisina niya. Sumagot ang receptionist, professional at practiced. Humingi ako ng consultation, sinabing urgent. Nagsimula siyang mag-alok ng petsa sa susunod na linggo. Ninakaw ng anak ko ang bahay ko. May dokumento ako. Kailangan ko ng tulong ngayon. Katahimikan sa linya. Pagkatapos, hold, please. Lumipas ang 30 segundo. Iba ang boses na sumagot. Si Margaret Chen ito. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Binigyan ko siya ng condensed version. Tinamaan ang K-Fax. Nagtanong siya ng 3 tanong. Notarized ba ang dokumento? Tunay ba ang pirma mo? Alam mo ba kung ano ang pinipirmahan mo? Hindi. Pumunta rito sa 11 oras. Dalhin ang dokumento at anumang ay na meron ka. Naghanda ko para sa meeting na parang business presentation. Kinuha ko ang lahat. Ang deed of gift, emergency passport, bank statements, litrato na ninakaw na items, written statement ni Daniel tungkol sa pagkakita kay Roderick na naglo-load ng cargo. Inorganisa ng chronological sa Manila folder. Maingat akong nagbihis, pinlansa na shirt, slacks, jacket. Mahalaga ang itsura. Hinuhusgahan ng tao ang credibility sa presentation. Sa downtown ang opisina niya. 20 TA floor. Corner view ng Puget Sound. Mas maliit si Margaret Chen kaysa inaasahan ko. Siguro 53, precise sa galaw at pananalita. Gray streak black, hair na nakapull back ng mahigpit. Amoy papel at printer toner ang opisina. May law books sa 2 dingding. Tinuro niya ang upuan sa harap ng desk niya. Worn leather. Hugis ng maraming kliyente na may maraming problema. Umupo ako. Inilagay ang deed of gift sa desk niya na parang ebidensya sa korte. Naglagay siya ng reading glasses. Sinimulang suriin. Hindi nagbago ang ekspresyon. Pero mas mabilis ang galaw ng panulat. Gumagawa ng notes. Pagkalipas ng 5 minuto, tumingin siya. Maayos na naisakatuparan ang deed of gift na ito. Legit ang notary seal. Standard ang wika. Mukhang tunay ang pirma mo. Tumango ako. Kaya legal, mula sa petsa sa dokumentong ito.
Pag-aari na ng anak mo ang bahay mo. Parang physical na suntok ang mga salita. Gayunpaman, at mabigat ang salitang yon. Kung mapatunayan mong niloko ka tungkol sa tunay na layunin ng dokumento, maaari tayong mag-argue ng fraud. Inikot niya ang computer monitor patungo sa akin. Punong-puno ng screen ang deed of gift. Enlarge. Ikwento mo ang pagpirma. Ano eksaktong sinabi sa iyo ng anak mo? Sinabi niyang update sa medical directives ko. Power of attorney kung maging incapacitated ako. Makatwiran. 63 na ako. Binasa mo ba ang dokumento bago pipirmahan? Sa laptop screen niya ipinakita. Maliit ang text. Mabilis niyang ni-scroll. Sinabi niyang standard language. At hindi mo nakuha ang signed copy. Hindi. Akala ko na file na sa records niya para sa emergency. Mabilis ang galaw ng panulat niya sa notepad. Yun ang angle natin. Misrepresentation ng nilalaman ng dokumento. Concealment ng tunay na layunin. Ginawa niya ang copies ng lahat. Ibinalik ang originals. Niscan ang deed. Enlarged ang notary section. Maingat na ginawa, profesional, pinlano. Tinuro niya ang mga detalye sa screen. Makikita rito ang pangalan ng notary. Kakailanganin kong i-interview sila. Mabilis siyang nagtype ng notes. May gastos ito. Retainer, court fees, posibleng expert witnesses. Handa ka ba rito? Nagbenta ko ng business 3 taon na ang nakalipas. May resources ako. Sulit ito sa bawat dolyar. Magkano ang gastos? Realistic na numero. Retainer ngayon. 5,000. Kung pumunta sa full trial, 20 hanggang 40,000 pa. Baka higit kung malakas ang laban niya. Hindi ako nagdalawang isip. Susulatan ko ang tsek. Ano ang odds natin? Kung mapatunayan ang deception, 60 paghahati, 40 pabor sa'yo. Baka mas mataas kasama ang konteksto ng abandonment sa airport. Pero mahirap patunayan ang fraud. Hindi ako alis sa bahay ko. Hindi ko inakalang gagawin mo. Kaya ko nilinis ang schedule ko. Susunod ang police station. East Precinct. Hapon. Fluorescent lights, gasgas na linoleum, metal chairs. Nag-file ako ng formal complaint. Pagnanakaw ng ari-arian mula sa airport. Ninakaw na passport, wallet, cellphone. Ninakaw na items mula sa bahay. Bata pa ang opisyal na tumanggap ng report. Siguro lete 20s. Mabagal siyang nagtype. Ang suspect ay ang anak mo. At nakatira siya sa iyo. Sa bahay mo. Ang bahay na sinusubukan niyang agawin. Tumangin siya. Civil matter ito, sir. Matatanggap namin ang report tungkol sa ninakaw na items. Pero ang property dispute ay sa korte. Pinanatili ko ang antas ng boses. Nangyari ang pagnanakaw sa Mexico International. May serial numbers ang ninakaw na items. Criminal yon. Mas mabilis siyang nagtype. Humingi ng serial numbers. Ibinigay ko. Nakadocument ang watch at kamera para sa insurance. Tinanong niya ang value ng silver service. Conservatively ko tinantya. $3,500. Pagkalipas ng 70 minuto, binigyan niya ako ng case number. May magfo-follow up, sabi niya. Tono na nagpapahiwatig na huwag masyadong umasa. Bumalik ako sa opisina ni Margaret. Pinanood ko siyang magtrabaho. Mabilis ang pagtype, pagprint, pagsigin, pagkolekta ng documents. Motion to invalidate deed of gift based on fraud and undue influence. Ang header A, requesting expedited hearing given the living situation dispute. Kinolekta niya ang mga pahina, tinastaple. Sisilbihan ang anak mo ng mga papeles na to. Malalaman niyang bumalik ka. Malalaman niyang lumalaban ka. Mabuti. Gusto ko siyang malaman. Dumating ang locksmith sa -5. Company van, toolbox, profesional na ugali, middle-aged na lalaki na si Frank. Maganda ang mga lock na to. Matagal nang tumagal. Bakit palitan? Security upgrade. Maayos siyang nagtrabaho. Front door, back door, garage entrance. Bagong key, bagong deadbolt, bagong seguridad. Wala sa akin ang pakialam. Sabi ni Frank habang nag-i-install ng front deadbolt. Pero hindi nagagana ang lumang key. Kung may kopya, yon ang punto. Nakuha ko. Peak resistant ang mga bago. Mas magandang proteksyon. $340. Binayaran ko nang walang pagdalawang isip. Sulit na gastos. Inabot ni Frank ang 3 set ng key. Disabled na ang lumang lock. Walang makakapasok gamit ang lumang key. Sinubukan ko ang bawat lock ng 2 beses. Matibay. Secure. Akin na ulit ang bahay. Pag-aalis ni Frank, naglakad ako sa bawat kwarto. Sinusubukan ang bagong lock. Makinis ang pag-ikot ng key. Madulas ang bolt. Perpekto. Inilagay ko ang isang set sa bulsa.
Itinago ang pangalawa sa bagong lugar. Iniwan ang pangatlo sa desk. Pagkatapos, inilipat ko ang mga muebles, hindi eksaktong rearrangement. Pag-claim, itinulak ang couch ng 6 inches, pinaikot ang dining chairs. Maliit na pagbabago, pero pagbabago, minamarkahan ang teritoryo. Ginagawa ulit na akin ang espasyo. Dumilim sa Capitol Hill. Nakaupo ako sa front window. Secure ang bagong lock sa likod ko. Nakafile na ang legal documents. Naisumit ang police reports. Ang bahay ko, ang aking kuta, ang aking larangan ng digmaan. Sa kabilang kalye, nagliwanag ang ilaw sa mga bahay ng kapitbahay. Patuloy ang normal na buhay. Hindi na normal ang buhay ko mula sa airport. Baka hindi na ito maging normal. Tahimik ang bagong cellphone na binili ko sa coffee table. Walang tawag. Hindi alam ni Roderick ang numerong to. Akala ni Roderick na sa Mexico pa ang tatay niya. Walang magawa, iniwan. Mali. Alas negatibo 6, 47 ng gabi. Alas negatibo 8, 47 sa Denver. Nasa hapunan ba si Roderick sa hotel? Nagpaplano ng pagbabalik sa bahay niya. Mas kaunti ang abala sa akin ng uncertainty kaysa dapat. Nakaposisyon na ako, na bago ang larangan. Kapag bumalik si Roderick, iba na ang lahat. Lumipat ako sa kusina, binuksan ang ref. Walang laman maliban sa condiments at expired na gatas. Bukas ako mag-shopping, magre-restock. Ngayong gabi, instant coffee at frozen bread ay sapat na. Dinala ko ang isa pang tasa pabalik sa bintana. Tahimik ang kalye. Walang sasakyang lumalapit. Hindi pa. Uminom ako ng kape, nanood, at naghintay sa konfrontasyon na alam kong darating. 2 araw ang lumipas. Ginugol ko sa paghahanda. Inorganisa ang document sa coffee table. Bagong case sa bulsa. Charged ang phone. Recording app na na-test at handa. Gumalaw ako sa bahay na parang general na nag-iinspeksyon ng kuta. Sinusuri ang bintana, sinusubukan ang lock, inaangkin ang teritoryo. Hapon na ng 2 araw, narinig ko ang pagslam ng pinto ng sasakyan sa labas. Lumipat ako sa bintana, hinila ang kurtina ng 1 pulgada. Nakapark ang silver Honda Accord ni Roderick sa driveway ko. Nakaupo siya sa tabi nito, tinitingnan ang bahay. Kahit nasa loob ako, nakita ko ang pagkalito sa mukha niya. Lumitaw si Corazon mula sa passenger side. Tumingin sa front door. Bumulong nang hindi ko narinig. Inihulog ko ang kurtina, binilang hanggang 5. Naghintay sa doorbell o katok. Sa halip, narinig ko ang paggaskas ng key sa lock. Minsan, 2 beses, 3 beses, mas malakas. Walang silbi ang lumang key. Tahimik na nagmura si Roderick. Matulis ang boses ni Corazon sa pinto. Ano ang mali? Nadyam ba ang lock o ano? Mas maraming paggaskas. Metal sa metal. Walang umiikot. Pagkatapos ay katahimikan. Mga yabag na lumilipat sa paligid ng bahay. Sinusubukan nila ang back door. Narinig ko silang sumubok doon din. Mas maraming pagkalito sa boses nila. Naririnig sa dingding. Bumalik sila sa front porch. Tawagan mo siya, sabi ni Corazon. Wala siyang cellphone. Kami ang may hawak ng cellphone niya. Pero sinubukan niya pa rin. Sa loob ng bahay, tumunog ng 1 beses ang lumang disconnected phone ko. Namatay. Tumunog ang bagong phone ko. Unknown number. Sinagot ko sa 3 ring. Tay, ikaw ba yan? Ako nga. Saan ka? Sinusubukan kitang tawagan. Nasa bahay ako, Roderick. Nasa loob ng bahay. Hindi na gumagana ang mga key mo. Patay na katahimikan. Ano? Paano ka? Kailan ka? 3 araw na ang nakalipas. Halika sa front door. Kausapin natin. Binuksan ko ang pinto pero nakatayo sa frame. Hindi inaanyayahan silang pumasok. Mukhang pagod si Roderick. Kulubot ang damit. 2 araw na biyahe ang nakikita sa mukha niya. Nakaupo si Corazon ng bahagya sa likod niya. Matalimang mata, nag-a-assess. Sinubukan ni Roderick ang concerned son expression. Tay, salamat sa Diyos na ligtas ka. Nag-alala kami ng husto. Ano ang nangyari sa airport? Hinanap ka namin kahit saan. Itinaas ko ang kamay. Tumigil siya. Alam ko kung ano ang nangyari. Pinapunta mo ako para bumili ng tubig. Lumipad kayo sa Denver. Kinuha mo ang passport ko, cellphone ko, wallet ko, pera ko. Iniwan mo ako sa Mexico na wala kahit ano. Bumukas ang bibig niya, sumara. Walang salitang lumabas. Lumapit ako ng kaunti para makita nila ang coffee table sa pamamagitan ng pinto. Maayos na nakastack ang legal documents. May ipapakita ako sa'yo. Kinuha ko ang top document. Hinawakan para makita nila ang header. Motion to invalidate deed of gift based on fraud.
Namutla ang mukha ni Roderick. Yung dokumentong pinapirmahan mo sa akin. Yung sinabi mong medical directive. Hindi pala. Property transfer pala. Ninakaw mo ang bahay ko sa papel bago mo ako iwan sa ibang bansa. Hinawakan ni Corazon ang braso ni Roderick. Malamig na yelo ang boses niya. Kailangan namin ng abogado. Nag-recover si Roderick. Tumigas ang boses niya. Legal ang deed na yon. Na-review na ng abogado ko. Tunay ang pirma mo, notarized, legally binding. Akin na ang bahay na to. Ikaw ang trespassing. Kinuha niya ang cellphone. Tatawagan ko ang pulis para sa unlawful occupation. Hindi ako natinag. Siege. May report na ang Seattle Police East Pressing. Case number 774,821. Pagnanakaw sa Puerto Vallarta Airport. Ninakaw na items mula sa bahay na Tobago ang biyahe. Collectible watch. Vintage camera. Silver service. Nakita ng kapitbahay mo na naglo-load ka ng mga kahon. Nasa ibabaw ng cellphone ang daliri niya. Hindi nagdial. Nireport mo ako. Nireport ko ang theft, criminal acts. May pangalan mo, description mo, flight information mo ang pulis. Tawagan mo sila. Tingnan mo kung ano ang mangyayari. Kinuha ko ang sarili kong cellphone. Ipinakita ang screen. Nakikita ang pulang recording dot. Na-record ang usapan na to. Two-party consent state ang Washington. At ipinapaalam ko sa iyo ngayon. Lahat ng sasabihin mo mula rito ay nakadocument. Ibaba ni Roderick ang cellphone. Hinila ni Corazon ang braso niya. Bumulong ng urgent. Hindi pa tapos, sabi ni Roderick. Hindi pa. Pero hindi ito pupunta sa plano mo. Naglakad sila paatras mula sa porch, pababa sa hagdan, patungo sa sasakyan. Patuloy na tumitingin pabalik si Roderick sa bahay. Sa akin. Sa kung ano ang akala niyang naangkin niya. Nakaupo ako sa doorway hanggang makapasok sila sa sasakyan. Hanggang mag-back sila sa driveway, hanggang mawala sila. Pagkatapos ay isinara ko ang pinto. Matibay na nag-click ang bagong lock. Sumandal ako rito. Mabagal at matatag ang paghinga. Una round, akin. Sa bintana, pinanood ko ang paglaho ng sasakyan nila. Matatag ang kamay ko, pero tumitibok ang puso ko. Nahuhuli ang adrenaline ngayong tapos na ang confrontation. Naglakad ako sa bahay, sinusuri ang mga pinto at bintana mula sa ugali. Lahat secure. Sa kusina, nagbuhos ako ng tubig, ininom, nakatayo sa lababo. Tahimik ulit ang bahay. Tumunog ang phone ko. Text mula kay Daniel. Nakita ko silang dumating at umalis. Okay ka ba? Nagtype ako pabalik. Okay lang, salamat. Hindi siya nagtanong pa. Hindi ako nag-elaborate. Bumalik ako sa living room, kinuha ang mga dokumento mula sa coffee table. Inilagay pabalik sa folder. Motion to invalidate, police report, bank notifications, locksmith receipt, paper trail ng paglaban, paper trail ng digmaan. Tumunog ang phone ko. Opisina ni Margaret Chen. Sinagot ko, inaasahan ang tanong tungkol sa confrontation. Sa halip, boses ng paralegal niya. Mr. Evangelista. Nakatanggap kami ng notice mula sa opposing counsel. Nag-retain si Roderick Evangelista ng abogado. Si Robert Michels ang pangalan, espesyalista sa property disputes. Nag-file siya ng counter-motion na nag-a-assess ng validity ng deed at humihingi ng immediate possession pending court decision. Umupo ako. Nagsimula na talaga ang laban. 3 araw pagkatapos ng confrontation. Umupo ako sa opisina ni Margaret para sa strategy meeting. Inilipat niya ang makapal na dokumento sa desk niya. Maingat si Robert Michels. Nag-file siya ng expedited hearing sa possession na sinasabing unlawfully occupying mo ang property ng anak mo. Hindi nawala sa amin ang irony. Binasa ko ang motion. Legal na wika, pero malinaw ang mensahe. Malakas ang laban ni Roderick. Magaling si Michels. Nag-refill si Margaret ng kape. Nag-alok sa akin. Umiling ako. Binabago niya ang buong narrative. Ikaw ang unreasonable na magulang. Si Roderick ang biktima. Pero ang facts, Mexico, pagnanakaw, deception, mahalaga ang facts, pero mahalaga rin ang presentation. Ipinaghihiwalay niya ang criminal allegations mula sa property dispute. Ginagawa itong parang ginagamit mo ang criminal complaints para muling pag-usapan ang gift na pinagsisisihan mo. Hindi yon ang nangyari. Alam ko. Magdedesisyon ang judge kung alam niya. Kaya kailangan natin ng mas maraming ebidensya. Direct evidence ng fraud sa pagpirma. Ipinakita niya sa akin ang strategy ni Roderick. Nag-aargue si Michels na valid gift ang ginawa mo. Fully informed, properly executed. Ang posisyon niya ay pinagsisihan mo ito pagkatapos. Baka dahil sa away. Baka dahil nalilito ka sa pinirmahan mo.
Hindi niya ina-acknowledge ang insidente sa Mexico sa feelings niya. Tinatrato niya ito bilang pure property dispute. Ini-ignore ang criminal context. Tumigil siya. Matalino. Pinapang-simple niya ang argumento. Naramdaman ko ang paglipat ng lupa, ang pag-rewrite ng narrative, ang pagiging family disagreement ng abandonment ko, ang pagiging regretted gift ng ninakaw kong bahay. Isang linggo pagkatapos ng confrontation, tumawag si Margaret na may mas masamang balita. Nag-file si Roderick ng emergency motion para sa immediate possession. Ang argumento niya, homeless siya, nakatira sa hotel habang ang legal property niya ay inukupa ng taong nagbigay nito sa kanya. Binanggit ng motion ang financial hardship, draining na gastos sa hotel, legal ownership sa pamamagitan ng deed, irreparable harm mula sa hindi makapag-access sa property niya. Manipulation, sabi ni Margaret, pero minsan nagbibigay ang mga judge ng possession pending litigation. Lalo na kung mukhang valid ang ownership documents. Kailangan nating i-counter ito ng mabilis. Nag-authorize ako ng karagdagang $3,500 retainer. Tumataas ang gastos na parang tumataas na tubig. Awkward na binanggit ni Daniel ang social media attack isang gabi sa bakod sa pagitan ng bakuran namin. Hindi ako naniniwala, pero nag-usap ang mga tao online. May post ang manugang mo. Walang social media account ako. Ipinakita sa akin ni Daniel sa cellphone niya. Post ni Corazon, maingat na binuo, heartbroken. Binigay sa amin ng tatay ng asawa ko ang bahay niya. Pagkatapos nagbago ang isip niya at nilok kami. Homeless kami habang nakatira siya sa legal property namin. Hindi dapat gawin ng pamilya sa pamilya ang ganito. Mga komento sa baba. Dosenang nahahati sa suporta at suspetsa. Mga kaibigan ko noon na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Na-invade ang privacy ko. Na-attack ang reputasyon ko. Dapat ba akong sumagot? Magpaliwanag. Tinanong ko si Daniel. Kausapin muna ang abogado mo. Anumang sabihin mo publicly ay maaring gamitin sa korte. Kaya mananahimik ako habang nagsisinungaling siya. Minsan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa pagtatalo. Ang mga taong mahalaga ay maghihintay ng katotohanan. 2 linggo sa legal battle. Nag-schedule si Margaret ng financial discussion. Inilatag niya ang expense projections sa desk niya. Initial retainer, $5,000. Karagdagang filing fees at discovery, $3,500 na nagastos na. Kung pumunta sa full trial, depositions, expert witnesses, court time, tinitingnan natin ang $40,000 hanggang $60,000 total. Baka higit kung dinadagdagan ni Michaels. Tinitigan niya ako. Kailangan mong maintindihan kung ano ang ikinokomit mo. Ito ang pera para sa mortgage, retirement savings. Taya ni Roderick na mag-settle ka imbes na magbayad ng mga gastos na to. Tiningnan ko ang mga numero. Sapat ang nakuha ko sa pagbebenta ng business. Pero masakit ng iba ang panonood sa pagkaubos ng savings kaysa inaasahan. At kung magsisettle ako, bibigyan siya ng paraan para umalis. Depende kung ano ang i-offer mo. Pero nagre-reward ang settling sa pagnanakaw. At nararamdaman na ni Roderick ang dugo ngayon. Maaring mag-demand siya ng unreasonable terms. Kaya lumaban o sumuko. Yun ang opsyon sa anumang digmaan. Nakipagkita ako sa financial advisor ko, si Patricia, na nag-manage ng retirement investments ko ng 8 taon. Nag-run siya ng numbers, nagpakita ng senaryos. $50,000 sa loob ng 6 na buwan, sustainable. $80,000 sa isang taon, damaging pero hindi nakakasira. Ang tanong, sabi niya ng maingat, ay kung sulit ba ang panalo kahit panatilihin mo ang bahay. Hindi ako agad sumagot. Mamaya, mag-isa, naisip ko. Sulit. Tumawag si Robert Michaels pagkalipas ng 2 linggo. Unang settlement overture. MR Evangelista. Tumatawag ako para tingnan kung maari nating i-resolve ito ng walang mahabang litigation. Handa ang kliyente ko na i-lease muli ang property sa iyo sa reasonable rate hanggang makahanap ka ng alternatibong tirahan. Ang property ay akin. Hindi ako nagre-rent ng sariling bahay. Sabihin ng deed ay iba. Sinusubukan kong maghanap ng middle ground. Fraudulent ang deed. Walang middle ground sa pagitan ng pag-aari at pagnanakaw. Lumamig ang tono niya. Kung ganoon, makikita kita sa korte. Nagsimula akong magdokumento ng lahat ng obsessive. Daily log ng events, timeline ng interactions, financial records na nagpapakita ng house payments at ownership history. Mga litrato ng nawawalang items. Ginawa ko ang guest bedroom na war room. Inorganisa ang documents sa labeled folders. Timeline na nakapaskil sa dingding. Legal feelings na inorganisa chronologically. Kung digmaan ito,
Lalaban ako gamit ang impormasyon. 2 linggo sa phase na to, umupo ako sa living room na napapaligiran ng legal documents, bank statements na nagpapakita ng depleted retainer, cost projections ni Margaret, counter motions ni Roderick, social media attacks ni Corazon, bigat na naipon. Pinayagan ko ang sarili ko ng 5 minuto ng duda. Naisip kong mas madali bang mag-settle. Pagkatapos naalala ko ang airport, ang walang laman na upuan, ang nawawalang pasport, ang $20 bill, ang kalkulasyon sa pagdataksil ng anak ko. Nagpatibay ulit ang duda sa resolve. Tatapusin ko ito. 4 na araw pagkatapos umupa kay Sarah Chen. Nakipagkita ako sa kanya sa coffee shop sa downtown. Neutral ground. Preference niya para sa initial findings discussions. Dumating siya na may tablet at Manila folder. Nag-order ng black coffee. Walang sayang na oras. Lubog na ang anak mo. Sabi niya nang walang paligoy-ligoy. $47,000 sa credit card debt sa 6 na card. Maxed out, 3 sa collections, 1 nagbabanta ng lawsuit. Ipinag-iwasan niya ang tawag ng maraming buwan. Binuksan niya ang tablet, ipinakita ang spreadsheets. Pula ang dominado sa screen, overdue, delinquent collections. Nagsimula 18 buwan na ang nakalipas. Lifestyle inflation, mahal na hapunan, designer purchases, bakasyon na ipinos ni Corazon noong nakaraang taon. Hindi kayang suporthan ng income ang paggastos. Ni-swipe niya sa ibang screen. Pagkatapos ang debt spiral, missed minimum payments, compounding interest, balance transfers sa predatory rates. 6 na buwan na ang nakalipas. Nag-file ang isang creditor ng intent to sue. Siguro noon niya sinimulan ang plano. Tinitigan niya ako ng direkta. Hindi kasakiman ang bahay. Despeasyon. Kaya kinuha niya ang bahay ko para mabayaran ang utang niya. Sinubukan. Ang timing ng bakasyon, pag-iwan sa'yo na stranded. Tungkol yon sa pag-establish ng possession bago mo ma-interfere. Pero maaga akong bumalik. Pinakamabuting desisyon mo. 1 pang linggo at palitan niya ang lock. Lumipat. Mag-claim ng adverse possession habang stuck ka sa Mexico. Nag-produce si Sarah ng mas maraming ebidensya. Emails mula sa 3 iba't ibang real estate agents. Lahat na kontak noong Pebrero. Subject line sa lahat. Property evaluation request. Ipinadala niya ang address mo. Inilaawan ang bahay. Humingi ng market analysis. Ipinakita niya ang responses. $830,000 estimate. $860,000 $840,000 average $845,000 Nagsushopping siya ng bahay mo habang nakatira roon bago ka pumirma ng kahit ano bago ang Mexico. Napatunayan nito ang planning. Binasa ko ang emails ng 2 beses. Malamig na kalkuladong paghahanda. Tinantya ng anak ko ang bahay ko na parang merchandise. May higit pa. Sabi ni Sarah, gray area ito legally. Data broker internet search records. Technically purchasable pero maaring ay question ng korte. Ipinakita niya pa rin. Search queries mula sa IP address ni Roderick. Timestamp Enero at Pebrero. Paano kumbinsihin ang magulang na ilipat ang property? Deed of gift yes quitclaim deed. Maaari bang i-reverse ang property transfer? Ano ang mangyayari kung iwan ang matandang tao sa ibang bansa? Yung huli noong Pebrero, 18 ang nagpabalik sa tiyan ko. Nagre-research si Roderick ng abandonment, 6 na linggo bago gawin. 2 araw bago ang preliminary hearing. Sinuri ni Margaret ang lahat ng bagong ebidensya sa conference room niya. Ang financial desperation ay nagbibigay ng motive. Ang realtor contacts ay nagbibigay ng premeditation. Ang search history, tumigil siya. Makapangyarihan yon. Pero posibleng inadmissible depende kung paano nakuha. I-include natin sa brief. Pero maghanda para sa challenge ni Michels. Inorganisa niya ang documents sa presentation order. Magte-testify ka tungkol sa pagbirma. Ilarawan eksaktong ano ang sinabi sa iyo ni Roderick. Paano ipinakita ang dokumento na hindi mo nakita ang printed copy. Pagkatapos ay hahampasin natin sila ng planning evidence. Pinractice ako ni Margaret sa testimony. Mock cross-examination. Ang paralegal niya ang gumanap bilang Michels. Mr. Evangelista, pinirmahan mo ang dokumentong ito, tama. Pero walang pero. O hindi. Pinigilan kami ni Margaret. Susubukan niyang gawing, hindi lang ang sagot mo. Iwasan yon. Pinapayagan ni Judge Morrison ang witness na magpaliwanag. Gamitin yon. Nagpraktis kami ng 2 oras. Mas matalim, malinaw, hindi defensive ang mga sagot ko. Dumating ang hearing. King County Courthouse, Department 15. Umaga sa huling bahagi ng Abril. Si Judge Patricia Morrison ang presiding.
Mid negatibo 50s. Reputasyon para sa no-nonsense. Efficiency. Umupo ako sa plaintiff table sa tabi ni Margaret. Sa kabilang easel, si Roderick, Corazon, at Michels. Unang beses magkasama ang ama at anak mula sa porch confrontation. Hindi tumingin sa akin si Roderick. Nagpresent si Margaret ng opening arguments. Fraudulent transfer sa pamamagitan ng misrepresentation. Elder exploitation. Criminal abandonment context. Nag-counter si Michels. Valid gift. Proper execution. Plaintiff's remorse na bihis bilang fraud claims. Walang ekspresyon na pinakinggan ni Judge Morrison. Emar Evangelista, ikaw muna ang magte-testify. Umakyat ako sa witness stand, kamay sa Bible. Nanumpa ka bang magsabi ng katotohanan, buong katotohanan, at wala kundi katotohanan? Ginabayan ako ni Margaret sa chronology. Relasyon ko kay Roderick, pagpayag sa kanila na manatili ng libre, ang pagpirma noong Pebrero. Ano ang sinabi sa iyo ng anak mo tungkol sa dokumento? Sinabi niyang update sa medical power of attorney ko. Standard language tungkol sa healthcare decisions kung maging incapacitated ako. Sinabi niyang pirmahan ko para updated. Binasa mo ba ng mabuti ang dokumento? Sa laptop screen niya ipinakita. Maliit ang text. Mabilis niyang ni-scroll. Sinabing standard boilerplate. Nagdiwala ako sa kanya. Anak ko siya. Nag-cross-examine si Michels ng agresibo. Pero pinirmahan mo ito, Emar Evangelista. Edukado ka. Nagpatakbo ng business ng mga dekada. Kaya mong magbasa ng legal documents. Pero sinasabi mo na hindi mo naintindihan kung ano ang pinirmahan mo. Hindi ako natinag. Naintindihan ko na ipinakita bilang medical directive. Hindi ko alam na property transfer pala hanggang mahanap ko ang recorded deed mga linggo pagkatapos. Nag-pivot si Michels. Totoo bang may disagreement kayo ng anak mo pagkatapos ng biyahe? Walang disagreement. May abandonment at pagnanakaw. Judge Morrison. Sagutin ang tanong kung ano talaga. Emar Evangelista. Nagpresent si Margaret ng investigation evidence. Financial records na nagpapakita ng utang ni Roderick. Emails sa realtors. Timeline ng planning. Paulit-ulit na nag-object si Michels. Relevance. Ang financial situation ng kliyente ko ay hindi nag-invalidate ng illegal property transfer. Nag-argue si Margaret na nagbibigay ito ng motive para sa fraud, Your Honor. Nagpapakita na hindi gift, kundi scam mula sa financial desperation. Sinuri ni Judge Morrison ang documents, gumawa ng notes. Nag-o-order ako ng expert examination ng signing circumstances. Independent notary expert para suriin kung sinunod ang proper protocols. Magbibigay ng experts ang magkabilang panig. Patuloy ang hearing sa loob ng 6 na linggo pending expert report. Nag-drive ako pauwi mula sa courthouse na iniisip ang mukha ni Roderick sa testimony. Namutla, matigas, nakatitig sa defense table. Hindi nag-testify ang anak ko. Siguro pinayuhan ni Michels na huwag. Matalinong lawyering. Bakit ilagay sa stand ang maaring mag-crack? Tumawag si Daniel habang papasok ako sa driveway. Paano ang nangyari? Ongoing. Nag-order ang judge ng mas maraming investigation. Mabuti yon, di ba? Sinseryoso niya. Pero seryoso ay hindi ibig sabihin mabilis. Sa loob, may voicemail ako mula kay Margaret. Tawagan mo ako kapag kaya mo. May development sa case. Hindi urgent, pero interesting. Nagpapahiwatig ang tono niya na may dapat pag-usapan. Tinawagan ko siya pabalik. Oras na para malaman kung ano ang susunod sa walang katapusang laban na ito. 2 araw pagkatapos ng preliminary hearing. Malinaw ang development ni Margaret. Nag-file si Michels ng motion para sa psychological evaluation. Nag-aargue na dahil sa edad ko at posibleng cognitive decline, naapektuhan ang pag-unawa ko sa dokumentong pinirmahan ko. Umupo ako sa opisina ni Yar Rachel Foster para sa court-ordered assessment. Requested ito ng opposing counsel. Sabi niya ng professional at neutral. Iminumungkahi nilang may cognitive impairment na nag-aapekto sa kakayahan mong maintindihan ang legal documents. Susuriin ko ang memory, comprehension, decision-making capacity. Ang results ay mapupunta sa parehong abogado at sa korte. Nakuha ko ang ibig sabihin. Tinatawag akong mentally unfit ng abogado ni Roderick. Simulan natin sa ilang memory exercises. 2 oras ng testing. Short-term memory recall. Alalahanin ang listahan ng salita. Ulitin. Long-term memory. Ilarawan ang business career. Significant life events. Cognitive processing. Mag-solve ng puzzles. Mag-identify ng patterns. Magbabasa ako ng 1-0 salita. Subukang tandaan hanggat maaari pagkatapos marinig ang listahan.
Hospital, television, curtain, flower, envelope, sidewalk, piano, thunder, basket, mirror. Lahat ng isa 0 sa order. Magandang recall. Sabihin mo sa akin ang significant decision na ginawa mo sa nakaraang 5 taon. Nagbigay ako ng detailed chronology. Pagbebenta ng business ko. Equipment supply company na itinayo ko sa loob ng 30 taon. May offers mula sa 3 buyer. In-evaluate ko bawat isa base sa presyo, terms, at kung ano ang mangyayari sa mga empleyado ko. Ibinenta sa buyer na nagbigay ng pinakamabuting outcome para sa lahat. Isinara noong Setyembre 2022 na may net proceeds na $320,000 pagkatapos ng taxes. Sumulat si Yar Foster ng notes. Detailed memory, malinaw na reasoning process. Mabuti. 1 linggo pagkatapos, tumawag si Margaret. Nasa kamay na ang report ni Yar Foster. Opisyal kang mentally competent. Binasa niya ang excerpts. Ang subject ay nagpapakita ng intact memory function, normal cognitive processing para sa edad, malinaw na decision-making capacity, walang senyales ng dementia o significant impairment, fully capable ng pag-unawa sa legal documents at paggawa ng informed choices. Sinubukan ni Michaels na ipinta ka bilang nalilito na matanda. Dinudurog nito ang narrative na yon. Tumawag din si Sarah Chen ng araw na yon. Coincidence, pero fortunate timing. Nahanap niya ang notary mo. Si Frank Morrison, freelance, nagtatrabaho mula sa home office. Nagkaroon ako ng informal interview. Nagkwento siya. Tumigil siya para sa effect. Binayaran siya ni Roderick ng $300 cash para manotarize ang pirma mo sa Starbucks. Hindi sa opisina niya, hindi sa bahay mo, coffee shop. Inamin ni Frank na nag-alinlangan siya, pero kailangan niya ng pera. Paglabag yon sa notary protocols. Nakipagkita kami ni Margaret kay Frank Morrison pagkalipas ng 3 araw sa maliit niyang opisina sa Ballard. Kinakabahan si Frank. Mid-negatibo 40S, manipis ang buhok, apologetic na ugali. Hindi ko dapat ginawa ng ganoon. Dapat sa proper office ang professional notaries. I-verify ang circumstances. Pero sinabi ni Roderick na may sakit ang tatay niya at hindi makapunta sa opisina ko. May mobility issues. Pwede ba akong makipagkita sa kanila sa convenient location? Binayaran ng cash upfront. Kailangan ko ng trabaho. Nagpalipat-lipat siya ng hindi komportable. Pagdating ko roon, mukhang malusog ka naman. Lakad ng maayos. Nag-order ng sariling kape. Nagduda ako sa kwento. Pero minadali ni Roderick ang lahat. May appointment ang tatay ko pagkatapos nito. Kulang ang oras. Mabilis kong nanotarize. Nagkamali ang pakiramdam. Inihanda ni Margaret ang statement niya ng legal na precise. Ako, Frank Morrison, licensed notary public sa Washington State, ay nagpapatunay na ang statement ay nagdedetalye ng Starbucks meeting, ang cash payment. Ang rushed insistence ni Roderick, ang procedural irregularities. Alam mo bang malamang matatapos na ang notary business mo? Tumango si Frank. Alam ko, pero mali ang ginawa ko. Dapat tinanggihan ko. Isang gabi, kumatok si Daniel sa pinto ko. Tumawag sa akin si Corazon. Hiniling na ipasa ang mensahe sa'yo. Sabi niya hindi mo sinasagot ang tawag ni Roderick. Hindi ko binlock ang number ni Roderick pagkatapos ng confrontation. Anong mensahe? Mukhang hindi comfortable si Daniel. Nag-o-offer siyang mag-settle. Pipirmahan nila ng quitclaim deed. Ibabalik ang bahay legal sa'yo kapalit ng $200,000. On-time payment. Umalis sila. Tapos ang case. $200,000. Kapatak ng value ng bahay. Sabi niyang pag-isipan mo, isaalang-alang ang legal costs na kinakaharap mo. Matatapos ito ngayon. Agad ang sagot ko. Hindi. Sabihin mo sa kanya hindi. Kinabukasan, napag-usapan namin ni Margaret. Hindi siya nagulat. Nakikita nila ang pag-ipon ng ebidensya. Psychological report, notary statement, financial desperation, proof ng premeditation. Matalino si Corazon para malaman na talo sila. Exit strategy niya ang $200,000. Tinitigan niya ako. Pero kung manalo tayo ng buo, libre at malinaw mong makukuha ang bahay mo. Kung magsisettle ka, magbabayad ka ng malaking halaga para sa pagnanakaw nila sa'yo. Hindi kami magsettle. Hindi ako magbabayad ng ransom para sa sariling property. Inabot ni Sarah ang final investigation report niya. Comprehensive documents na nagsummarize ng lahat. $2,000 ang gastos, pero sulit sa bawat sentimo. In-file ito ni Margaret bilang supplemental evidence. Nakakadurog ito sa case nila. Lumipas ang 3 linggo. Intense preparation.
In-file ni Margaret ang lahat ng bagong ebidensya sa korte. Nag-file si Michaels ng counter-arguments. Naging paper war ang legal battle. $17,000 na ako sa case ngayon. 4 na araw bago ang scheduled hearing. Tumawag si Margaret na may urgency na hindi ko pa narinig. Inilipat ni Judge Morrison ang hearing namin ng 2 araw mula ngayon. Sinuri niya ang lahat ng ebidensya at gusto ng oral arguments agad. Mabuti ba o masama? Unknown. Pero hindi ina-expedite ng mga judge ang cases na plano nilang i-dismiss. Nakakita siya ng isang bagay na humihingi ng mabilis na resolusyon. Tumigil. Maghanda ka. Baka matapos ito ng mabilis. Sa isang paan o iba. Pumasok si Judge Morrison. Tinawag ng bailiff. All rise. Tumayo ang lahat. Umupo siya. Umupo ang lahat. Choreography ng hustisya. Lumapit si Margaret. Tandaan mo, anumang mangyari sa susunod na ilang oras ay magdedesisyon sa lahat. Tumango ako. Hindi ko kailangan ng paalala. Sinuri ni Morrison ang notes niya. Tumingin. Sinuri ko ang lahat ng isinumite na ebidensya. Ang hearing na ito ay tutugunan ang motion to invalidate ang deed of gift based sa fraud. Mr. Michaels, maaari kang magsimula. Tumayo si Michaels, inayos ang necktie. Direktang nagsalita kay Morrison. Your Honor, simple lang ang case na ito. Adult son, aging father, legitimate estate planning conversation. Pinirmahan ng ama ang deed of gift. Na-verify ang pirma niya. Tunay, properly notarized. Ngayon, mga buwan pagkatapos ng family disagreement, sinasabi niyang fraud. Tinuro niya ng dismissive ang stack ng ebidensya ni Margaret. Ang financial difficulties ay hindi nagpapatunay ng fraud. Pre-planning ay hindi nagpapatunay ng fraud. Family conflict ay hindi nagpapatunay ng fraud. Naninindigan ang deed sa legal merit nito. Umupo siya, confident. Masyadong confident. Kinuha ni Margaret ang statement ni Frank Morrison. Your Honor, ang sworn statement ng notary ay nagdedetalye ng procedural violations na nag-invalidate ng notarization. Sa Starbucks nangyari ang signing, hindi sa proper office. Binayaran si Mr. Morrison ng $300 cash, hindi karaniwan para sa serbisyong karaniwang nagkakahalaga ng $25. Sinabihan siyang may mobility issues si Mr. Evangelista at hindi makapaglakbay. Maliwanag na hindi totoo. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Nakipag-ugnayan ang defendant sa 3 real estate agents bago ang bakasyon. Humingi ng property valuations. Bago pa pumirma ang ama niya, tinatantiang parang merchandise ang bahay. Hindi estate planning yon. Theft planning yon. Lumapit si Morrison. Mr. Michaels, paano mo ipapaliwanag na nagbayad ang kliyente mo ng 12 beses na normal na notary fee para sa serbisyo sa unusual location? Tumayo si Michaels. Baka gusto niyang i-accommodate ang schedule ng tatay niya. Your Honor. Ang fee ay para sa convenience. Nagpapakita ng skepticism ang ekspresyon ni Morrison sa false statements tungkol sa mobility issues. Nagdalawang isip si Michaels. Kailangan kong i-confirm ang mga alegasyon na yon sa kliyente ko. Tumalikod si Morrison kay Margaret. Ms. Chen, mahihap ang standard ng fraud. Preponderance of evidence ay nangangailangan ng pagpapakita na aktibong niloko si Mr. Evangelista tungkol sa nilalaman ng dokumento. Makakamit mo ba ang burden na yon? Tumango si Margaret. Magte-testify ang notary na hindi kailanman sinabi kay Mr. Evangelista ang tunay na layunin ng dokumento. Minadali ng defendant ang proseso, kinontrol ang presentation, hindi nagbigay ng signed copy para sa review. Tinawag ni Michaels si Roderick sa stand. Risky move, pero kailangan para i-counter ang narrative ko. Sa direct examination, pinanatili ni Roderick ang kwento niya. Ipinakita ko sa tatay ko ang dokumento. Ipinaliwanag na paglilipat ng bahay. Naintindihan niya. Gusto niyang magkaroon ako ng security. Surgical ang cross-examination ni Margaret. Sinabi mo sa notary na may mobility issues ang tatay mo. Sinabi ko na mas gusto niyang hindi maglakbay ng araw na yon. May mobility issues ba siya? Hindi eksakto, pero o hindi. Hindi. Nagbayad ka ng $300 cash para sa notarization. Gusto kong matiyak ang quality service. Sinabi mo ba sa tatay mo na medical power of attorney ang dokumento? Matagal na huminto si Roderick. Baka nabanggit ko ang medical planning sa usapan. Baka o ginawa mo. Bahagi ito ng broader discussion. Hindi mo sinasagot ang tanong, Mr. Evangelista. Pinanood ko ang mukha ng anak ko. Nakita ang tells, paghawak sa ilong kapag nag-hedge. Mata na lumilipat kay Michaels kapag direct ang tanong. Tumataas ang boses kapag defensive. Masamang nagsisinungaling siya sa ilalim ng oath.
Nag-call si Morrison ng brief recess. Tumanggap si Margaret ng tawag sa phone. Humingi ng pahintulot na lumapit sa bench. Tahimik na nakipag-usap kay Morrison at Michaels. Bumalik sa akin. Nag-eksekute ang pulis ng search warrant sa storage unit na niyentahan sa pangalan ni Roderick. Nahanap ang watch mo, camera, silver service. Lahat ng iniulat mong ninakaw. Sabay na validation at galit. Physical proof. Criminal evidence. Pag-reconvene ng korte, tinugunan ni Morrison ang magkabilang panig. Napagalaman ko na na-recover ang mga items na di umano'y ninakaw mula sa bahay ng plaintiff, mula sa storage unit ng defendant. Nagdaragdag ito ng criminal dimension sa civil case. I refer ang full sa prosecution. Namutla ang mukha ni Roderick. Hinawakan ni Corazon ang braso niya. Bumulong ng urgent. Humingi si Michaels ng sidebar. Nag-argue ng maikli sa bench. Umiling si Morrison. Tinuro silang bumalik. Bumalik si Michaels na mukhang talo. Bumulong kay Roderick, na lumuhod sa upuan. Kilala ko ang kustura na yon. Ang pagbagsak ng taong nawala ang huling pag-asa. Nagbigay si Morrison ng ruling ng walang dramatic pause. Based sa ebidensyang ipinakita, natutuklasan ng korte na sa pamamagitan ng preponderance of evidence na ang deed of gift ay nakuha sa pamamagitan ng fraudulent misrepresentation. Nilabag ng notarization ang standard protocols. May material inconsistencies ang testimony ng defendant. Tumigil siya. Ang pattern ng premeditation kasama ang kasunod na abandonment sa Mexico at pagnanakaw ng ari-arian ay nagpapatunay ng intentional scheme imbes na legitimate gift. Ang deed ay idineklara ng null and void. Nananatili ang title kay Plaintiff Alfonso Evangelista. Dapat ibalik ang lahat ng ninakaw na ari-arian sa loob ng 48 oras. I refer ko ang criminal matters sa King County Prosecutor's Office para sa potential na charges. Bumagsak ang gavel. Natapos ang case. Nag-drive ako pauwi sa ilalim ng araw ng hapon. Akin na ulit ang bahay, legal, opisyal, permanente. Huminto sa driveway, umupo sa sasakyan sandali. Pareho ang bahay na binabalikan ko mga linggo na ang nakalipas pagkatapos ng Mexico. Pero iba na. Vindicated, protected. Akin. Bumaba ako, naglakad sa front door, isinuksok ang key ko. Ang bagong key na hindi magagamit ni Roderick. Inikot ito. Pumasok. Amoy tahanan ang bahay. Hindi tagumpay, tahanan lang. Sa bintana, nakita ko ang ilaw sa porch ni Daniel. Naglakad ako roon, kumatok. Binuksan ni Daniel, nakita ang mukha ko, agad na nakuha. Nanalo ka. Nanalo ako. Umupo kami sa porch niya na umiinom ng whiskey na iniimpan ni Daniel para sa special occasions. Nag-usap tungkol sa basketball, sa plano niya sa hardin, sa neighborhood. Normal na usapan. Pagkatapos ng mga buwan ng abnormal, parang pambihira ang normal. Naglakad ako pauwi sa ilalim ng streetlights, pumasok sa bahay ko. Nilok ang pinto gamit ang key ko. Tumayo sa tahimik na living room. Bukas ang aftermath. Ngayong gabi, kapayapaan lang. 2 araw pagkatapos ng ruling, nag-drive ako sa Seattle Police Evidence Facility para kunin ang ninakaw kong items. Stale na gusali ng gobyerno, fluorescent lights, bureaucratic forms. Nagdala ng plastic bin ang opisyal na may label ng case number ko. Sa loob, ang Omega watch ng lolo ko, gasgas ang face pero tumatakbo, ang Leica camera, worn pero intact ang vintage leather case, silver service na nakabalot sa evidence bags, tarnished pero ma-restore. Pinirmahan ko ang receipt form, dinala ang bin sa sasakyan nang maingat na parang nagdadala ng marupok. Tahanan ulit. Binuksan ko ang bawat item. Una ang watch, hinulog, pinakinggan ang mechanical tick na bumalik. Itinakda sa tamang oras. Inilagay sa case sa dresser kung saan ito palaging naninirahan. Susunod ang kamera. Sinuri ang mechanism. Gumagana pa rin ang shutter. Ibinalik sa istante sa study. Kailangan ng polishing ang silver service. Ginugol ko ang isang gabi sa silver cleaner at soft cloth. Tinatanggal ang tarnish. Nagre-restore ng shine. Methodical na trabaho. Meditative. Bawat piraso na nililinis ay piraso ng buhay ko na naibalik. Tumawag si Margaret na may balita. Nag-issue si Morrison ng judgment order. Sama-samang liable sina Roderick at Corazon sa $15,000, reimbursement ng court costs mo, compensation para sa emotional distress, at damages para sa property theft. Kaya ba nilang bayaran? Walang katatawanan ang tawa niya. Hindi nila kayang bayaran ang kasalukuyang utang nila. Pumupunta ang judgment sa likod ng mahabang pila. Pero nasa record nila. Permanenteng marka. Hindi ko kailangan ang pera. Gusto ko ang accountability. 2 linggo pagkatapos, tumawag ang prosecutor's office. Assistant prosecutor na si James Riley.
Bata at overworked ang tunog. MR Evangelista, nag-o-offer kami sa anak mo ng PLEA agreement. Guilty plea sa theft at attempted fraud. Makakatanggap ng 2 years probation, restitution sa'yo, at community service. Walang jail time dahil walang prior record. Pero permanenteng conviction sa record niya. Ayaw ko ng revenge. Gusto ko ng accountability. Kung magagawa ng probation yon, tanggapin ang PLEA. Mukhang naluwa si Relay. Salamat. May mga biktima na nagtutulak para sa maximum punishment. Proportional ito. Proportional. Tama ang pakiramdam ng salita. Nakipagkita ako sa estate attorney na si Richard Taft sa Bellevue. Gusto mong tiyakin na hindi kailanman makaka-inherit ang anak mo ng property na ito. Tumango ako. Kailanman. Hindi kahit mamatay ako bukas. Hindi kahit mamatay ako sa 30 taon. Nag-draft si Richard ng bagong will sa computer niya. Malinaw na wika. Explicit kong dinidisinherit ang anak kong si Roderick Evangelista mula sa anumang claim sa estate ko. Kapag namatay ako, ililipat ang bahay ko sa Seattle Housing Foundation para gamitin sa low-income elderly housing. Pinirmahan ko na may kakaibang kapayapaan. Sinubukan ng anak ko na kunin ang lahat. Ngayon wala siyang makukuha. Hindi bilang parusa, bilang proteksyon. Inabot ni Margaret ang final bill ng personal. Professional courtesy. Huling meeting para isara ang case. $11,500 total. May mga research costs na sinipsip ko at binawasan ang hourly rate para sa huling buwan. Sinulatan ko ang tseke ng walang pagdalawang isip. Iniligtas mo ang bahay ko at siguro ang katinoan ko. Sulit sa bawat sentimo. Ngumiti siya ng bahagya. Karamihan ng kliyente nagrereklamo sa legal fees. Karamihan ng kliyente ay walang anak na sumusubok agawin ang bahay nila. Maagang Agosto, mainit na gabi sa Seattle. Umupo ako sa front porch na may iced tea, nagbabasa ng newspaper. Sa dulo ng kalye, may moving truck na bumabalik sa apartment complex. Hinila ko ng curiosity para panoorin. Nakita ko ang paglulod ng furniture. Murang mga piraso. Ilan na kilala ko mula sa kwarto ni Roderick noon. Pagkatapos ay nakita ko sila. Si Roderick na nagdadala ng mga kahon. Si Corazon na nagdidirekta sa movers ng matulis na galaw. Eviction. Hindi na kayang bayaran ang rent. Nanatili ako sa porch, bahagyang nakatago ng rose bushes. Pinanood ko ang pagbagsak ng buhay ng anak ko sa mga cardboard bots sa rental truck. Mas payat, mas matanda, talo si Roderick. Mekanikal ang paglulod ng mga kahon. Walang energy. Sumakay si Corazon sa passenger seat ng truck. Hindi tumulong. Sumakay si Roderick sa driver's seat. Umalis ang truck. Wala na. Umupo ako sa katahimikan. Pinoproseso ang nakita ko. Nanalo ako. Nangyari ang katarungan. Nawasak ang buhay ng anak ko. Wala sa mga yon ang maganda ang pakiramdam. Tapos lang. Mamaya, lumapit si Daniel. Nakita ang moving truck. Sila yon, di ba? Evicted dahil sa non-payment. Paano ang pakiramdam mo rito? Walang laman. Hindi masaya, hindi malungkot, walang laman lang. Nanalo ka. Dapat maganda ang pakiramdam. Ang panalo ay nangangahulugang nawala ang lahat ng anak ko. Hindi yon tagumpay. Survival yon. Minsan ang survival ang tanging tagumpay na available. Lumapit ang Setyembre. Humupa ang tag-araw patungo sa Taglagas. Matibay na nakatayo ang bahay ko sa pundasyon nito sa Capitol Hill. Legal at emosyonal kong bahay. Kailangan ng atensyon ang hardin. Ginugol ko ang Sabado sa pagweed, pagtatanim ng fall bulbs, paghahanda para sa susunod na season. Tinulungan ako ni Daniel. 2 lalaki na nagtatrabaho sa Companionable Silence. Nag-inom kami ng beer pagkatapos sa porch ko. Nanonood sa kalye. Napag-isip mo bang magbenta? Lumipat sa mas madaling lugar. Pinag-isipan ko. Halos ninakaw sa akin ang bahay na ito. Ngayong nilabanan ko para mapanatili. Hindi ako aalis. Tama. Umupo kami na nanonood sa pagdating ng gabi. Tumunog ang phone ko. Unknown number. Binabalewala ko. Maaring anuman. Siguro walang mahalaga. Bumalik ang buhay ko sa peaceful unimportance. Normal na problema. Pag-aalaga sa damuhan. Grocery shopping. Upcoming dentist appointment. Walang abogado, walang korte, walang pagtataksil. Buhay lang. Ang ordinaryong mahalagang buhay na ipinagtanggol ko. Tumigil ang pagtunog ng phone. Tahimik ang kalye. Nakatayo ang bahay. Nanatili ako sa porch sa sariling tahanan. Napapaligiran ng simple tagumpay ng pagkaligtas sa kasakiman ng iba. Hindi laging kasya ang katarungan. Pero lagi itong kinakailangan. Natutunan ko yon sa mga nakaraang buwan. Natutunan sa malaking halaga
pinansyal, emosyonal, pampamilya. Sulit ba? Tinitingnan ko ang bahay ko, ang light blue na pintura, puting trim, ang porch na binuo ko, ang hardin na inaalagaan ko, bahay ko, buhay ko, sa sarili kong termino. Sulit. Bawat dolyar, bawat stress, bawat masakit na sandali dahil may mga bagay na hindi mababayaran. May mga bagay na kailangang ipagtanggol. At may mga tagumpay, kahit masakit, na sulit pa ring manalo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan mo bang i-like ang video? Mag-subscribe sa channel at i-share ang iyong impresyon ng kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.